meron lamang mangilan-ngilan para sa akin ay talaga namang pumukpok at talaga namang nagibabaw pagdating sa evening gown. Kamukha niya si Jonalyn Viray. Legs for life ang kanyang ipinakita para sa ating lahat. Yung pose nito parang ano yun? Para siyang yung betta fish, actually. Cover sa lamesa, nabigyan niya pa rin ng justice, di ba? Lata ng sardinas sa braso, okay na. Good day everyone and welcome to my channel. Kumusta kayo lahat? Ito ang araw kung saan inilabas ng Miss Universe Philippines Organization ang official evening gown ng mga candidates. At syempre, although lahat sila ay glamorosa, meron lamang mangilan-ngilan para sa akin ay talaga namang pumukpok at talaga namang nagibabaw pagdating sa evening gown. Syempre, para sa akin, isa ang evening gown na outfit pagdating sa beauty pageant na gustong-gusto ko kasi dito lumalabas yung pagka-elegante, pagka-sophisticada, pagka-maldita ng mga kandidata, di ba? Talagang kung klase ang dating. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-click ang notification bell para update kayo sa aking next na mga video. Okay? In random order, sasabihin ko sa inyo kung sino yung 15 mga kandidato na talaga namang pumukpok at talaga namang umariba pagdating sa evening gown outfit. Napaka-sophisticada ng mga ito. So, antabayanan nyo na lamang kasi ilalagay ko yung number in random order kung pang ilan sila para sa akin. Ito na, ready na ba kayo? Don't forget to subscribe, okay? Kung ayaw ninyo masaktan. Okay, so umpisahan natin. Isa sa mga nagustuhan ko talaga ng outfit dito sa gown ay walang iba kundi si Miss Angeles City, si Ira De Castro. Oh my gosh, nakita niyo ba yung outfit ni Ira De Castro? Napaka-sophisticada, napakaganda ng aura niya. Pagdating sa nung portrait nila, sabi ko, kamukha niya si Jonalyn Viray. Pero habang tumatagal, hindi naman pala. Meron siyang kakaibang aura habang tumatagal, lalong talagang nagiging gorgeous ang face nitong si Ira ng Miss Angeles City. So, gustong-gusto ko yung outfit niya. Kahel kung kahel, orange kung orange ang kanyang outfit. At talagang hindi pa pakabog, hindi pa patalo sa pag-emote. Gusto ko yung may mga suot sila mga gloves. May suot siyang gloves dito. Napaka-sophisticada. Na punong-puno din ito ng mga borloloy. So, nagustuhan ko yung pagka-emote niya dito. At syempre, legs for life ang kanyang ipinakita para sa ating lahat, diba? So, good job, Miss Angeles City. Isa pa sa nagustuhan ko, she never disappoint. From day one, itong babaeng talagang ito ay talagang inaabangan ko ang bawat eksena. At syempre, pagdating sa evening gown, ay, ito nga, she never disappoint. Walang iba kundi si Miss Baguio, si Miss Gwendolyn Melis Soriano. Oh my gosh, nakita niyo ba yung picture niya? Sakit-sakita ng ulo. May pagkamaldita, parang, yung pose nito parang ano yun? Parang gano'n, parang may kumuha sa kayo ng picture sa niya. Ano yun, diba? Napakaganda, yung post na ito ay napaka-daring, walang takot, hindi yung common na mga post ang ginawa niya, kung hindi talagang wala siyang takot na gumawa ng kanyang eksena. At puti kung puti lang yung outfit niya, na talaga namang purity ang eksena, diba? So, nagustuhan ko rin to si Miss Baguio, si Gwendolyn Melis Soriano. Ang ganda-ganda ng face niya. Parang siyang isang kameleon, diba? Paiba-iba yung face. Dito sa aura na to, parang kamukha niya si Megan Young, di ba? Yung face niya dito is very much Megan Young, Miss World 2013. As always, good job, Miss Baguio. Isa rin sa mga nagustuhan ko ay walang iba kundi si Miss Benguet. Ayan, talaga namang itong si Miss Benguet din, ang ganda ng aura, ang ganda ng gown. Although, kung titingnan ninyo yung mga pictures ng mga candidates, merong kapareha ng gown si Miss Benguet sa isa sa mga kandidata. Hindi ko sabihin sa inyo, bahala na kayo maghanap. Basta parehong-pareho sila ng outfit, parang parang hashtag, who wore it better? Siyempre, nagustuhan ko yung aura ni Miss Benguet, ni Maiko Ibarde. So, ang ganda, patasel-tasela ng eksena, talagang galaw-galawan. So, talagang dynamic ang datingan nitong outfit ni Miss Benguet. Good job, Miss Benguet.
Isa rin sa mga gustuhan ko dito ay si Miss Cebu Province, si Shella Falconer. Oh my gosh, nakita niyo ba yung kanyang gown? Kulay red as in bloodbath talaga ang kanyang eksena dito. At kung titingnan mo yung picture niya, masyado mapaglaro. Ang nagugustuhan ko talaga sa mga picture ay parang sa mga gown ay gusto ko yung gown na dynamic ang dating. Kasi pag ikaw nagpa-picture, still lang yan, hindi ka gumagalaw, di ba? Pero the way these girls picked up their gowns or their team picked up their gowns for them, it made them like, they pick up the gown that's very dynamic. So, ibig sabihin, kahit naka-post lang sila, na hindi gumagalaw sa picture, parang nakikita mo yung movement kasi sa styling ng gown. Gaya nitong si Miss Cebu Province, si Shella Falconer, kung makikita mo yung kanyang gown, para siyang may tatlong malalaking isda, 'di ba? Para siyang yung betta fish actually. Para may tatlo siyang alagang betta fish na dynamic din ang galawan. So pagdating sa ganitong mga gown ng eksena, the bolder, the better. At pag dynamic ang datingan ng mga materials, the better as well. Kasi nakikita mo parang gumagalaw mismo yung gown kahit na still photos lang yung tinitingnan mo. So, and this picture at the same time, nagustuhan ko yung picture na to kasi hindi kagaya nung kanyang portrait. Sabi ko, parang hindi yun yung face niya. But this time, ito na, bumalik na yung mukha niya. Ganito yung mukhang hinahanap ko kay Miss Shella Falconer. Good job. I love her gown. Next ay si Miss Davao. Itong si Miss Davao, simplicity is beauty rin talaga ito si Miss Davao. Asyanang asyana, muwanang muwana ang eksena. Pwede siyang asyana, pwede siyang Polynesian beauty. So talagang kabog na kabog. At parang kung makikita mo ang kanyang gown, para siyang isang perlas. Para siyang perlas ng silanganan. Di ba makikita mo yung niya, yung parang kapa niya. Again, kung makikita niyo yung choices ng ng gown ko, dynamic. At the same time with this picture, kung titingnan mo yung picture niya, still siya pero parang gumagalaw kasi nga sa mga materials na ginamit nila gaya nitong kanyang papakpak na eksena. Para siyang lumalangoy sa tubig. Kaya nagustuhan ko tong picture na ito. Hindi niya na kailangan pang magsalita. Tingnan niyo na lang dahil talagang gumagalaw yung imahe na kanyang ipinapakita sa atin sa kanyang gown. I love this gown at ang ganda ng mga detalye at the same time. Good job, Miss Davao, Angela Caballero Pasco. At syempre gusto ko rin itong picture ni Miss Iloilo City, si Miss Karen Nicole Pisillo. Ayan, kung makikita nyo again, para din itong isang, para siyang lumabas sa ulap. Napaka-dynamic din ng material ng kanyang gown. So, kaya nagustuhan ko rin yung eksena niya dito kasi ayoko nang boring. Ayoko nung talagang simplihan lang. Gusto ko itong ganito na talagang hindi mo kailangan ng kasi pagdating sa picture, hindi ka naman gumagalaw, di ba? Talagang still lang yan. Pero the way this contestants project in the camera at yung material na ginamit nila sa gown ay makikita mo na parang gumagalaw sila. So parang may ganong klaseng energy, may ganong vibe. So nagugustuhan ko yung ganitong mga eksena. So para sa team ni Miss Karen Nicole Pisillo, good job din. I love it. Ito pa, si Miss Los Baños. Nagustuhan ko rin ang aura ni Miss Los Baños Laguna na si Rendel Ann Caraeg. Kung makikita nyo yung mukha pa lang ni Miss Los Baños, very Latina, di ba? Very very demure. At ang detalye ng gown nakakaloka. Parang, Diyos ko, parang isang taong ginawa para matapos lang itong gown na to. Kung makikita mo yung bandang ibaba ng gown, para siyang ulan. So, siguro in real life, pag nakita mo tong gown na to, parang gumagalaw-galaw siya, yung bandang ibaba niya. So, kaya yun din ang nagustuhan ko kasi mapaglaro din itong gown na ito, nakikita ko siya. At yung pagkaka-aura niya dito sa kanyang gown ay pasok na pasok sa lahat ng anggulo. Good job, Miss Los Baños. At syempre, isa rin sa nagustuhan ko dito ay si Miss Malay Aklan, si Taylor Marie de Luna. Si Taylor Marie de Luna ay pasok na naman sa banga, sa picture, sa portrait picture nila, gustuhan ko siya. At pagdating naman sa gown ay talagang pasok na naman ito. Kasi tingnan niyo naman yung gown niya. Hindi siya ganun
masyado ang cheche pero ginawa itong parang pasabog, maraming mga pasabog. So yung mata mo talaga maraming nabusog yung mata mo sa mga ginawa nilang mga disenyo sa gown niya. At saka pinakita ba naman ang legs for life. So talagang pasok na pasok ang gown na ito ni Miss Malay Aklan. Gusto ko ang pagkaka-emote ng mukha, gusto ko yung pagkakaganito ng kamay. Talagang gusto ko siya. So, I love also the color. It's very aqua. O, diba? Para siyang serena dito, diba? Na lumabas sa sa isang alon na, what would it be part of that world? Psh! Tapos biglang parang siyang lumabas sa isang alon. Parang yun ang nakikita ko dito sa picture na to. Very dynamic na naman. Ito, gustong-gusto ko rin ito si Miss Muntin Lupa. My gosh, si Winwin Marquez. Kung makikita mo yung kanyang gown, napakalaki. Talagang napakalaki. Talagang makikita mo na talagang wala. Yung atensyon ng mata ko napunta na lang sa kanya kasi nga masyadong mapaglaro at masyadong malakis yung hampas ng bandang part. Makikita mo siya kahit na still photo lang siya. Makikita mo yung galawan. Talagang bold siya. The bolder, the better. The bigger, the better. At ito ang ipinakita ni Winwin Marquez sa gown competition na ito. At sa projection ng kanyang mata, makikita mo sa yung emotional engagement niya sa mga taong nakatingin sa kanya dito sa picture ay talagang presensya talaga. Parang sinasabi niya, oh, ito na ako. Ako to, parang humanda kayo sa akin. Habulin nyo ako, tirahin nyo itong aking pulang palda kung kaya nyo. Parang ganon, di ba? Talagang siya dito, talagang powerful ang masasabi ko sa picture na to ni Winwin. Pasok na pasok sa banga. Next ay walang iba, kundi si Miss Occidental Mindoro, si Nikayla Abad. Ito naman yung typical talaga na evening gown outfit na talagang ready to compete na siya. Napaka ganda ng mukha, napaka-gorgeous niya. At as I've said, 'di ba, talagang ito yung evening gown competition na ang labanan ng eksena niya dito. The hairdo at the same time, sabak na sa final. So gustong-gusto ko yung choice nila for gown for her, the hairstyling, and also the projection for the gown. Talagang nabigyan niya ito ng justice. Good job, Miss Occidental Mindoro. Next, okay, of course, diba, medyo nautal na ako ng konti kasi nga, diba, si Miss Atisa Manalo na ito. Tingnan niyo naman, napakaganda ng mukha, napaka-angelic ng face, ang projection, at syempre pinakita na naman ng kanyang napakahabang legs na talaga namang pasabog yan ang kanyang mga panlaban talaga. At gusto ko yung pagkaka-project niya dito na talaga nakatingin lang siya sa camera. Talagang hindi humanap ng angulo. Yung angulo niya mismo yung nakaharap siya kasi wala siyang dapat hanapin na angulo dahil kahit saang angulo, maganda ang face ng lola niyo. So ito harap kung harap, walang side view kung side view dahil confident siya sa kanyang mukha. At makikita mo dito yung emotional engagement ng face niya talagang, I am ready to conquer the universe. This is my third time. Third time is always the charm. So, gagalingin ko na ito ng bonggang-bongga. At yun ang nakikita ko sa kanya ngayon. Talagang sa mata niya palang, talagang naglalagablab na gustong-gusto niya yung Miss Universe Philippines title this year. Next naman ay walang iba kundi si Miss Siniluan Laguna na si Iliana Marie Aduana. Itong si Miss Siniluan Laguna, ang ganda rin talaga ng mukha. Medyo siya dito, niya dito, wala siyang takot na isuot yung ganitong klase ng gown na kahit na mukha itong cover sa lamesa, nabigyan niya pa rin ng justice, di ba? Kahit na parang sa cover ng catering, pero kasi siya ang nagsuot, nagmukhang Diyosa, di ba? Ang ganda, daring, hindi typical na mga design. Kung sino man ang designer nito, kudos dahil ang ganda, hindi siya natakot na lumabas sa typical na mga design ng evening gown. Talagang simplicity is beauty din talaga dito. Tapos puti lang siya at konting ipit, pasok na, may lagyan ng sardinas, lata ng sardinas sa braso, okay na. Ang ganda, napaka-elegante, simple, walang maraming ek-ek, borek-ek, pasok na pasok sa banga si Miss Iliana Marie Aduana. Next naman, oh my gosh, ito naman si Sultan Kudarat. Gustong-gusto ko rin eksena niya dito. Ang ganda ng material. Hindi ko alam kung ano ba yung material sa upper side niya.
kung ano ba, mukhang matigas yung material. Mukhang hindi siya makahinga dito, pero ang ganda. Ang ganda nung gown, at saka napaka-unique nung style. At saka yung style talaga nung gown ang nagustuhan ko dito. Para talagang ikinase yung torso niya, tapos medyo flowy lang yung yung sa bandang ibaba. Ang ganda, napaka-daring, very unique ang styling ng gown. So, pasok na pasok sa banga sa akin si Sultan Kudarat. Next, at syempre walang iba kundi si Miss Taguig, si Maria Catrina Jigado. Ito si Maria Catrina Jigado, kung makikita ninyo yung picture niya, wala, ready na siya sa Miss Universe kung itsura lang ang titingnan. Maganda, Filipinang-Filipina ang beauty, matangkad, ang ganda ng mukha. Tapos yung suot-suot niyang gown na to, kung titingnan mo siya parang napaka-sophisticadang banig ang suot niya. Para siyang golden banig na naging isang, nasuot-suot ng isang diyosa. Ito yung nakikita ko dito, ang ganda-ganda. At kahit at napansin ko kay Miss Taguig na kahit na ano ipasuot mo sa kanya, ang ganda. Nabibigyan niya ng justice yung mga outfit kasi nga maganda yung katawan, maganda yung mukha, 'di ba? So para sa akin, gustong-gusto ko tong outfit niya na to, yung gown, yung projection, pasok sa banga para sa akin. Yan talagang umariba siya for me this time. Kasi during the portrait, hindi ko siya gaano nagustuhan doon eh. Hindi ko gaano nagustuhan yung pagkaka-aura niya doon. Pero this time, ang galing. Ang galing ng styling, ang galing ng shot. Good job sa inyong lahat. Siyempre, yun ang aking mga favorite na mga gown para sa Miss Universe Philippines 2025 Official Evening Gown Outfit category. So, ayun, sila talagang nagustuhan ko yung impact nila, yung may dating. Masasabi ko may datingan sila, hindi simple. Talagang mapapansin mo yung mga picture na talagang ang taas, talagang level up yung mga itsura ng mga kandidatang ito. At syempre guys, kung sang-ayon kayo sa akin, leave down the comment section below. At kung hindi naman, okay lang din. At syempre sa inyo guys na hindi pa rin subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para na malapit kayo sa aking next video, okay? So, again, subscribe. See you again sa susunod na ating video dito sa ating journey para sa Miss Universe Philippines 2025. Okay? And don't forget, simplicity is a beauty. Bye-bye.